natin patatagalin at hindi rin naman natin paikliin. So simulan na po natin sa Hebrews 11 verse 8. Bali ang ating pong tatalakayin ay pananampalataya ni Abraham at ni Sarah. Basahin po natin sa Hebrews 11 verse 8. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya'y yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. So paano ba natin nakita dito yung pananampalataya nga po nito po ni Abraham? Yun nga po, nung tawagin siya ng Panginoon, sabi po dito, siya po'y tumalima. Ano po ba ibig sabihin ng tumalima? Ano po? Nagreklamo po ba siya? Nag-alibay po ba siya? Ayun po, no? Ibig sabihin po, tumalima, ibig sabihin, sumunod po si Abraham. No? At sabi pa nga po, pumaroon sa dakong kanyang tatanggaping mana. Ibig sabihin po, nang tawagin si Abraham, nakita natin yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Nasa isang tawag lang po, no? Sumunod po agad siya. So sa atin po kaya, no? Kaya po kaya natin yun na kumbaga sa isang tawag na ng Panginoon, susunod tayo. Siyempre, ugali po natin mga tao, may katigasan po talaga eh. Pero, yun nga po, no? Talagang mataas din ang pananampalataya nito ni Abraham. At yun nga pong mahirap, no? Sabi po, siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. So, kung sa atin po, dun nga lang po sa part na pag wala na po tayong pambayad ng renta ng bahay, di ba po? Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Pero siya, bagamat po nakita natin, meron naman po siyang bahay, meron naman talaga siyang tahanan. Ayun po, pero ano po, mas pinili niya sumunod sa Panginoon. Nagtitiwala siya sa Panginoon, nakakayanin naman niya. So yun po, no? Nakita natin kung paano ba nanampalataya ito nga pong si Abraham, no? Na hindi nagrereklamo. So hindi rin po siya nag-aalinlangan. Sa halip naniwala agad siya sa sinabi sa kanya ng Panginoon. At ano pa pong mahirap dito, no? Iniwan niya po yung kanyang sambahayan. At mababasa po natin yan dito sa Genesis 12 verse 1. Basahin po natin. Ito pa po ang mahirap sa pagsunod ni Abraham sa Panginoon. Sabi po dito sa Genesis 12 verse 1, sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama at ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. Ibig sabihin po, yun nga po, meron siya talagang tahanan, meron silang lupain. At yun nga, inutos din ng Panginoon na umalis siya ayun nga po, sa kanyang mga kamag-anak. So sa atin po, no, yung mahiwalay nga lang sa atin yung ating pong mga anak, no, mahirap na po. Lalo na ayun nga po, yung mismong ama't ina natin, lalayo tayo sa kanila. Pero kay Abraham po, no, makikita natin yung talagang kung sino yung mas pinipili niya. No, kaya po dapat talagang number 1 sa puso natin yung Panginoon eh. 'Di ba? Kaya po basahin po natin sa Matthew 10 verse 37. Tunay nga po yung sinasabi dito, no? Matthew 10 verse 37 to 38. Ang sabi po dito, ang umiibig sa ama o sa ina na higit kaysa akin ay di karapat dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat dapat sa akin. At ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. So,
nakita natin kung paano ginanap ni Abraham yung talatang yan. Bagamat nung panahon niya is lumang tipan pa po, pero ito bagong tipan na. Pero nakita natin na noon pa man ang isang mananampalataya, meron po talagang iniiwan, no? Ganun po talaga sa pagsunod sa Panginoon. Meron po tayong iiwan para makapunta dun sa ating paroroonan. Pwede po ba tayong pumunta ng garay na hindi po tayo umaalis ng crusher? No, hindi po pwede, no? Yung double ganger. Hindi po pwede yun. Kaya po, sa paglilingkod po sa Panginoon, meron tayong iiwanan. At para makarating tayo dun sa ating paroroonan. Hindi po pwedeng parehas. Kaya po, ngayon po kunin po natin yung mga kahulugan. Sabi po dito, no? Nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. Bale, ito po yung kahulugan, no? Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pandinig sa tinig ng Diyos at agarang pagsunod ng walang pag-aalinlangan. Gaya nga po ng ginawa ni Abraham, no? Hindi na siya nag-alinlangan. Ipinagpalit ni Abraham ang kanyang kasalukuyang seguridad para sa manang inilaan ng Diyos. Bale, ito po yung katumbas niya ngayon sa bagong tipan. Lucas 9, verse 23. Sinabi ni Jesus, kung ang sino man ay nais sumunod sa Kanya, itakwil ang sarili at pasanin ang krus, araw-araw at sumunod. So ito po yung katumbas niya ngayon. Kapag narinig mo ang tawag ng Diyos na baguhin ang iyong buhay, iwanan mo ang mga maling nakasanayan o kapaligiran kahit komportable ka rito. Ang pagsunod ay patunay na nagtitiwala ka sa kanyang mas magandang plano. So yun, pag tinatawag po tayo ng Panginoon, meron siyang mas magandang plano na inilalaan po para sa atin. At yun nga po, no? Nakita naman po natin sa buhay po ni Abraham na yung ganda talaga ng plano na inilaan ng Diyos para sa kanya. So, dito po tayo sa verse 9. Sabi po dito, sa pananampalataya, siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, nagaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda, at nakasama si Isaac at si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. So dito po, no, ang sabi, siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako. Ano po bang ibig sabihin pag sinabing manlalakbay? No? Bali, ito po yung, sa madaling salita, ito po yung, kumbaga walang permanenteng natutuluyan, tirahan, gano'n. So, sa madaling salita po, tingnan niyo po yung mga bata, no? Minsan makita mo sa unahan, maya-maya nasa likod na. So, yun po yung kahulugan din po, no? Nalilibot po yung buong chapel. Opo. So, yun, parang ganun din po, no? Walang permanenteng pwesto sa madaling salita. So yun, wala ring sariling pag-aari o lupain. Pero yun nga po, no? Kung tutusin si Abraham, meron po talaga siyang sarili lupain. Pero makikita po natin yung talagang, kumbaga yung talagang, paano ba sa madaling salita? Yung talagang pinipili niya, no? Kumbaga yung sacrifice niya para makasunod sa Panginoon. No? Kasi, sino po ba dito yung may sarili mong lupain? May sariling ari-arian, no? Kaya po ba nating iwanan yung lahat para sumunod po sa Panginoon, di ba? Hindi po madali.
So yun, at sinabi pa po, naglakbay siya sa lupang pangako sa kanya, nagaya ng hindi niya sariling lupa. So, bagamat po pangako na yun sa kanya ng Panginoon, hindi po makikitaan si Abraham ng para ba nagmamalaki na lupain niya yun, no? Hindi niya po ikinalat yun. Kumbaga, hindi siya nagmayabang na sa kanya yung lupain na yun. At yun nga po, nakita natin na naging humble lang siya. No? Sino po ba sa atin dito yung humble? No? Yung ambog po. So yun po, no? Makikita natin na yung talagang tunay na pagpapakumbaba po ni Abraham. At sabi pa po, si Abraham ay tumahan lamang sa tolda. Kumbaga ngayon po, yung tolda, ano po ba yung... Yan, gaya po ng mga kortina, yung mga trapal. Ay, sako po. Ano ba? Pero noon po kasi yung talagang, ang gamit nila dyan, yun pong balat ng hayop. So yun po, dun lang po sila nanirahan. Kaya gaano po kahirap, no? Na pag umuulan, talagang nababasa minsan pag gumaangge. Kaya po makikita natin yung talagang sacrifice ni Abraham dito. So, siguro po sa panahon natin ngayon, di na po applicable yung hindi ka attend, baka yung bahay mo mawawala. Pero yun po, no, konting hangin na siguro talaga mawawala eh. Di ba po? Konting bagyo lang. Kaya gaano po kahirap ang mamuhay na yung tahanan mo po, tolda lang. No, swerte pa po tayo kasi yung bahay natin may mga pundasyon. May mga bakal pa sa loob ng semesemento. Eh yung tolda po, nakakapit lang sa mga kahoy-kahoy yan eh. Nagtataka nga po ako, no? Yung siguro po ang daling nakawin ng bahay noon. ang daling ko uwitin ng mga tolda. So yun, nakita natin kung anong buhay talaga yung pinili ni Abraham. No? Sa pagsunod sa Panginoon. At ngayon po, kuhanin po natin yung mga kahulugan. Ito po. Next. Ayan po. Siya'y naging manlalakbay sa lupang pangako. Bale, ito po yung kahulugan. Kahit nakarating na si Abraham sa lupang ipinangako ng Diyos, hindi siya nagari-arian dito. Nabuhay siya bilang isang pansamantalang bisita o isang estranghero. Katumbas nga po sa Bagong Tipan, John 17 verse 16. Sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang mga alagad, hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi rin taga-sanlibutan. So bilang po tayo mananampalataya, dapat po pala, talagang tinatanggap po natin na hindi talaga yung tahanan natin na itong mundo na ito, no? At ito po yung katumbas niya ngayon. Kahit makamit natin ang mga tagumpay o pagpapala sa lupa, gaya ng pansamantalang bahay at iba pang sapat na mga pangangailangan, huwag natin ituring ito na ating pinakalayunin. Tayo ay naglalakbay lamang patungo sa totoong tahanan natin sa langit. So yun po, no? Ano po yung tunay nating tahanan? Yun nga po yung langit. Kaya po bilang po mananampalataya, talagang hindi natin hangad na ito talaga mundo na to. Yung ating nga pong, di ba nga marami nga pong mga tao, mas pinipili nila magtayo ng kung ano-anong gusali, mga mansyon, na
feeling din na, kumbaga parang permanente na. Pero lahat nga po na nandito sa mundo is kumukupas po. Kaya mas maganda na bilang mananampalataya po ng Panginoon, mas ibigin po natin yung ating tahanan sa langit. Tuloy po natin sa verse 10. Sabi po dito, sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. So ano daw po yung inaasahan ni Abraham? Ayun nga po, no? Sa madaling salita po, ayun po yung langit. So dahil nakita rin po ni Abraham na talagang, yun nga, hindi talaga natin permanenteng tahanan ito. Ano mang bagay na nasa mundo, no? Wala talagang kayang itumbas sa langit. Dahil lahat nga ay may hangganan. Pero ang kaharian po ng Diyos, mananatili po magpakailanman. Kaya po, alam niyo po yung langit wala pong kayang itumbas, no? Kahit po kasing yaman natin si Elon Musk, si Bill Gates, hindi po kayang tumbasan yung kagalakan na pag tayo po'y nakarating sa langit, yung ating pong mararanasan doon. No? Sabi nga po, kahit po gaano kalawak yung ari-arian, lupain, karami yung ating kayamanan. So sabi nga po, naalala ko po sa sinabi ni Soriano, no? Pag tayo po'y namatay, 3 metro kwadrado lang tayo. Kaya po yun, no? Hindi po natin madadala yung kayamanan sa langit. Minsan nga po, meron po ako nakita sa lamay. Yung patay nilagyan ng pera. Napatanong po ako sa sarili ko nun, kung halimbawa madala niya nga po yung pera sa langit, saan po siya bibili? Napatanong din po ako no? Kaya po yun, no? Talagang, at meron pa nga po, no? Meron isang puntod, no? Na mayaman na tao gumawa siya ng bahay sa ilalim ng lupa na doon nga siya nilibing. Nilagay doon yung sasakyan niya. Pati lahat ng kayamanan niya. No po? Siguro po, paniniwala din po na baka po madala. Pero yun nga po, no? Ano man kahit pisong kusing po, wala po tayong madadala sa langit. Kaya, yun po. Ano po yung mas dapat natin pakanasain dito sa mundo? Hindi po yung anumang kayamanan o ari-arian, no? Ang pakanasain natin, pagsikapan natin, mag-impok ng kayamanan sa langit. Amen po. So, kunin po natin ngayon yung mga kahulugan. So, yun po, no? Inaasahan niya ang bayang may kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Bale, ito po yung kahulugan, no? Ang mga tolda ay walang pundasyon. Kaya ang paningin ni Abraham ay nakatitig sa bagong Jerusalem. Ang lungsod na may matatag na pundasyon na gawa ng Diyos. Bale, ito po yung katumbas sa bagong tipan. Sa Pahayag 21 verse 2, ang pagpapakita sa banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buwas sa Diyos. Yun nga po, yung kaharian ng Diyos. Katumbas ngayon, sa gitna ng mga krisis sa mundo, gaya ng lindol, gera o sakit, ang mga Kristiyano ay hindi natitinag dahil ang ating tunay na seguridad ay nasa kaharian ng Diyos na hindi kailanman magigiba.
So dito po makikita natin no, na ang mas inaasahan ni Abraham talaga ay hindi lamang lupain, kundi higit ang pangakong tahanan ng Diyos. So, may tatlo po kasi, kung babasahin natin yung kwento na yan, may tatlo po dyan lupain eh. Yung Kanaan, ano ba yun? Yung Kanaan, yung kaharian ng Diyos, tapos yung isa, ilang. Yung iniwan niya po. Ayun nga po, no, yung, ano ba yun? Ur po yung pangalan ng iniwan niya. Bali yung tatlo pong lupa doon na makikita natin, yung Ur, yung Kanaan, at yung langit. So, ang pinangako po ng Panginoon talaga na lupa sa mundo, ayun po yung Kanaan. Pero yun, masigit nga po na yung sa lahat ng pangako ng Panginoon, yun nga po yung langit. Next po tayo, dito po tayo sa verse 11. Sa pananampalataya, si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi nang lipas na ang kanyang gulang. Palibas ay inari niyang tapat ang nangako. So bali ngayon po, no, ito naman pong pananampalataya ni Sarah yung ating pong tatalakayin. No? Sino ba si Sarah? Ito po yung asawa ni Abraham. No? Na yun nga po sa nabasa natin, si Sarah ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi. Pero nung una po, no, makikita natin sa buhay ni Sarah, hindi rin naman kaagad kumbaga, perpekto yung kanya pong pananampalataya. May mga panahon na, kumbaga, nadadapa rin siya. Kumbaga, nagkulang din siya sa pananampalataya sa Panginoon. Gaya nga po nang nangyari, no, na para siyang nagkaroon ng sariling kalooban. Yun nga po, no, na hindi siya nagtiwala na sa kanya mismo lalabas yung kanilang magiging anak ni Abraham. Kaya yun po, no, tumawag siya ng kanyang alipin upang yun nga po, dun siya magkaanak. Basahin po natin sa Genesis 16, verse 1 to 2. Ang sabi po dito, si Sarai nga na asawa ni Abraham ay hindi nagkaanak sa kanya. At siya'y may isang alilang babae na taga-Ehipto na nagngangalang Agar. At sinabi ni Sarai kay Abraham, narito ngayon, ako'y hinadlangan ng Panginoon na ako'y magkaanak. Ipinamamanig ko sa iyong sumiping ka sa aking alilang babae. Marahil ay magkakaanak ako sa pamamagitan niya. At dininig ni Abraham ang sabi ni Sarai. So yun po, no, makikita natin na, kumbaga, hindi kasi siya naniniwala na mismong sa kanya lalabas yung mismong magiging anak nila ni Abraham. Kaya yun po, no, nakaisip siya ng paraan na kung paano siya magkakaroon ng anak. At yun nga po, no, ito pong alila niyang babae ay pinasiping niya sa kanyang asawa na sa tingin niya, dun siya magkakaanak. At ano pa po yung mga naging pagkukulang din ni Sarah, no? Hindi lang po yan. Meron pa pong isa dito na sinabi nga po sa Genesis 18, verse 9 to 14. Basahin po natin.
sa atin po, no, minsan po ba ganito rin tayo, no, dahil hindi tinutugon ng Panginoon yung ating mga panalangin. Kumbaga, iaasa na lang natin sa sarili nating, kumbaga, plano. Sa sarili nating lakas, no po. At dito pa po, no, basahin natin sa Genesis 18, verse 9 to 14. At sinabi nila sa kanya, saan naroon si Sarah na iyong asawa? At sabi niya, narito, nasa tolda. Verse 10, at sinabi niya, walang salang di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon ng taong darating. Bali, nagsasalita po dito yung anghel po no, na dumalaw kila Abraham. At narito si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki. At narinig ni Sarah sa pintuan ng tolda na nasa likod niya. Si Abraham at si Sarah nga'y matatanda na at lipas na sa panahon. At tinigilan na si Sarah ng kaugalian ng mga babae. Sa verse 12 po, at nagtawa si Sarah at sa kanyang sarili na sinasabi, pagkatapos na ako'y tumanda, ay magtatamo ako ng kaligayahan at matanda na rin pati ng Panginoon ko. Verse 13, at sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah? At sinabi, tunay kayang ako'y manganganak na matanda na ako? So yun, nakita natin po no, na meron din pagdududa talaga dito sa Sarah. Sa 14 po, may anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Sa tanda ng panahon ay babalik ako sa iyo sa taong darating at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. So nung nagtawa si Sarah, no, sinabi ng anghel sa kanya, may anumang bagay kaya na mahirap sa Panginoon? So yun po, no, ano po kaya ibig sabihin ng pagtawa ni Sarah? Sa nabasa po natin na ito, no? Yun nga po, no, dahil po siguro na 90 years old na siya. Ayun pa po. Menopause na po. No? Nung panahon po ba na yun, menopause na po yung 90 years old. Siguro parehas lang din po naman ng atin ngayon. No? Nag-ano kasi po, yung edad po noon, umaabot po ng mga 600, 700, meron pa nga po 900 eh. No? Kaya nagtataka lang po ako kung hanggang ano ba yung edad ng babae na siya po'y may kakayahan pang manganak. So, ayun pa po, dagdag pa po dun yung baog si Sarah. Ayun pa po, no? Para bang imposible talaga sa tao na manganak pa pagka po baog eh, no? Kaya po dito papasok no, sa pagtawa ni Sarah. Para bang sinasabi niya na, paano pa? Lord, joke ba to? Pwede pong ganun, no? Yung pagtawa niya. Kasi nga, para pong imposible sa tao na, yun nga po, no? Bukod sa 90 years old na siya, menopause na siya, at baog pa siya. Kaya yun, no? Makikita natin na talagang walang imposible sa Diyos. Bagamat nakikita natin yung mga kakulungan, pero pag ang Diyos ang nagdagdag dyan, talaga naman pong, halimbawa po sa atin, no? Kung tayo po'y nagdududa sa mga nais natin, na yung nga, dinudulog natin sa Panginoon, talagang kailangan po, magtiyaga lang po tayo na, kumbaga, minsan po kasi mainipin tayo mga tao eh, no? Na gusto natin, pag panalangin natin, nandiyan na agad. Kagaya nga po ng nangyari kay Sarah, no, na hindi siya nakapaghintay. Na yun nga, gumawa siya ng sarili niyang paraan kung paano siya magkakaanak. Pero yun, no, bagamat
ganun ang nangyari, ay naitama rin naman ito ni Sarah, no? Sa sinabi ng anghel, may anumang bagay kaya na mahirap sa Panginoon? Kaya po sa mga kananayan po natin dyan, no? Na may anumang bagay kaya po napakahirap sa Panginoon, no? Kaya wag po tayong mawala ng pag-asa, no? Kung halimbawa, yung bunso natin, 30 years old na, wag po tayong mawala ng pag-asa. Ayun po, no? Sa huli po, nabasa nga po natin, inari niya pa rin tapat ang nangako. So, ang pinaparating po sa atin ng pananampalataya ni Sarah, tayo ay tao lang na minsan para bang hindi makapaniwala, no? Minsan nadadapa, minsan sumusuko, napapagod, nangihina, naiinip. Pero yun nga po, no? Patuloy lang po tayong lumaban, bumangon. No? Magpatuloy lang po tayo sa buhay. Bali po kunin po natin yung mga kahulugan. Bali, ito po. Ang kahulugan, ang pananampalataya ay nagbibigay ng banal na lakas sa kabila ng natural o pisikal na kahinaan ng tao. Nilampasan ng kapangyarihan ng Diyos ang baog na matres ni Sarah. Katumbas sa Bagong Tipan, Pilipos 4 verse 13. Lahat ng mga bagay ay kaya kong gawin sa pamamagitan ng nagpapalakas sa atin. Ito po yung katumbas niya ngayon. Kapag sa tingin mo ay huli na ang lahat, pagod ka na o wala ka ng kakayahan sa aspeto ng pamilya, kalusugan o emosyonal, ang pananampalataya ay umaasa sa lakas na nagmumula sa banal na espiritu upang magpatuloy. So yun po, no, nakita natin, no, napakaganda po ng verse na yun, Pilipos 4 verse 13. Lahat ng mga bagay ay kaya kong gawin sa magitan na nagpapalakas sa atin. No po. Bale, tuloy po tayo. Verse ano na? Verse... Verse 12 na po tayo. Sabi po dito sa verse 12, kaya naman sumibol sa isa sa kanya na tila patay na. Ang kasing dami ng mga buhangin ay ng bituin sa langit at sa karamihan at di mabilang na gaya ng mga buhanging nasa tabi ng dagat. So, yun nga po, no? Ano po bang ibig sabihin, no? Ba't sinabing para bang patay na? No? Na tila patay na. So, medyo malalim siya pero yun nga po sa nakita ko po kumbaga para bang kung titingnan natin sa sitwasyon nila talagang parang wala na pong pag-asa. No po? Kumbaga wala na pag-asa magkaanak dahil nga rin po sa katandaan. No? Pero binigo po ba sila ng Panginoon? Nakita po natin na hindi sila binigo ng Panginoon, no? Dahil tunay nga na walang imposible sa Diyos. Pag nakikita ng Panginoon na sumusunod tayo sa Kanya, ang Panginoon na po ang magdadagdag ng mga hinihiling natin. Pero sabi nga, no, sino po bang nakakaalam kung mahabag sa atin ng Diyos? Yung pinag-aralan nga
pinag-aralan nga po natin ng prayer meeting. Ayun po, no? Sino po bang nakakaalam kung mahabag sa atin ng Diyos? Bali, kunin po natin yung kahulugan. Ito po. Kaya naman sumibol sa isa sa kanya na tila ay patay na. Kahulugan, mula sa baog na matandang katawan ni Abraham, na tila patay na pagdating sa kakayahang magkaanak. Gumawa ang Diyos ng himala ng buhay. Katumbas sa Bagong Tipan, Roma 4 verse 17, ang Diyos ay ang Diyos na nagbibigay buhay sa mga patay at tumatawag sa mga bagay na hindi pa umiiral, na tila umiiral na. Bale, ito po yung katumbas ngayon. May mga bahagi ng ating buhay na tila patay, na gaya ng isang sirang relasyon, bagsak sa espiritual na buhay o pusong puno ng galit. Kayang-kaya ng Diyos na magsimula ng bagong buhay mula sa mga guho kung ibibigay natin ito sa Kanya. Kaya po, ano man po yung ating, kumbaga, pinanghihinaan tayo, yung para bang nawawalan tayo ng pag-asa, no? Sa Panginoon lang po tayo lumapit. At ang Panginoon po, hindi niya po tayo bibiguin. Sabi nga ni Sarah, no, tapat ang nangako. So, makikita natin na talagang iba ang pangako ng Diyos kaysa pag ang tao nangako, no po. Pag ang tao nangako, talagang napapako po yan, pero pag ang Diyos, hindi po. Bale po ngayon po, tuloy po tayo sa verse 13. Sabi po dito, ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako. Ngunit kanilang nakakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at maglalakbay lamang sa ibabaw ng lupa. So ano pong sabi, no? Namatay sila nang hindi nakamtan yung pangako. Pero sa kabila nun, no? Sa kabila na hindi nila inabutan, tinupad pa rin ng Panginoon yung kasunduan sa kanila. Na yun nga po, no, na mamanahin nila yung lupain. At yun nga, no, dadami yung kanilang lahi. Makikita natin na sa kabila ng lahat, bagamat hindi po nila inabot, yun nga po pangako ng Panginoon, pero hindi pa rin sila binigo. No? Kaya makikita natin, no, yung pananampalataya po pala, hindi lamang habang tayo nabubuhay, kundi dapat dala din natin hanggang sa kabilang buhay. At ano pa pong sabi? Ipinahayag nila na sila'y taga-ibang bayan at manlalakbay lamang sa ibabaw ng lupa. So paano po yun? Ibig sabihin, hindi nila inugali ang pag-uugali ng sanlibutan. Hindi nila ikinakaya na naiiba yung kanilang pamumuhay sa sanlibutan. So sa akin po, bilang patotoo po nung una, naiiya rin ako pag nakikita ng tao na may dala akong Bible, pag nakikita ng ibang tao na nagdadasal ako, pag nung nakakasalubong ko nga sa Big T yung mga kaklase ko na nakasuot ako ng pansimba, nahihiya ako. Pero ngayon po, hindi na po. So yun po, no, wag po natin ikahiya.
Dahil yun po ay isang katangian ng isang mananampalataya. Hindi niya ikinakahiya ang Panginoon. Hindi niya ikinakahiya ang mamuhay ng may kabanalan. No? Higit sa lahat yung mangaral, magdasal. Meron nga pong isang tao na pinangaralan niya kumbaga yung kanyang dating kaklase. Ayun po, naiiya siya. Kaya po, kung dadako man po sa panahon na noon ko po mga kaklase nung nag-aaral pa po ako, so, isusure ko sa Panginoon talaga na hindi ako mahihiya, Lord. At sana tayo din lahat, no, na galing din tayo yung mga nakaraan nating buhay talagang makasanlibutan, no? Tingnan po natin yung dati pong mga makasalanan, no? Pag kasi mas marami kang nagawang kasalanan, para bang nahihiya tayong umatin, no? Tapos makinig ng salita ng Diyos. Pero yun nga, no? Katangian ng mananampalataya, limutin na natin yung mga nakaraan, no? At mag-focus na lang tayo kung ano ba yung nais ng Panginoon sa atin. So, kunin po natin yung mga kahulugan. Bale, ito po, nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako. So, yun po, sa kahulugan po, namatay sina Abraham na hindi nakikita ang buong katuparan ng milyong-milyong lahi o ang pag-aari ng buong lupain. Ang pananampalataya ay hindi naghahanap ng agarang kapalit sa mundong ito. Katumbas sa Bagong Tipan, 1 Corinthians 15 verse 19. Kung sa buhay lamang na ito tayo umaasa kay Kristo, tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. So makita nga po natin nung habag ng Panginoon kila Abraham at Sarah. Katumbas ngayon, huwag manghina kung may mga panalangin ka, gaya ng kaligtasan ng pamilya mo, o pagbabago ng lipunan, na hindi mo lubos na makitang natupad bago ka mamatay. Ang pananampalataya ay nagtitiwala na gagawin ng Diyos ang kanyang pangako sa kanyang sariling takdang panahon. So yun po, no? Minsan yung mga kahilingan talaga tayo na masakit man, di man natin inabot, pero magtiwala tayo sa Panginoon na tutupad siya sa pangako niya. Tingnan po natin sa utang, no? Kahit na ako yan, basta po, namatay na yun. Alam ko po, ang patakaran, hindi na po sisingilin yun eh. Pero sa Panginoon, no, kahit namatay na yung tao, binabayaran niya pa rin yung ginawa mo. Gaya nga po ng kay Abraham, kung paano siya nanampalataya, umasa sa Panginoon, sumunod sa lahat ng utos ng Panginoon, kahit sa kabilang buhay, ginawa ng Diyos yung nais ni Abraham. Yung pangako ng Diyos, tinupad niya. Tuloy po tayo. Sa verse 14. Sabi po dito, sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. So yun po, no? So yun po pinapahayag natin, no, na tayo manlalakbay lamang dito sa lupa. Kung hindi natin itinuturing na tahanan itong mundo na ito. Yun po, ibig sabihin,
hinahanap natin yung lupain na sariling atin. Na yun nga po, no, yung langit. Bale, ito po yung kahulugan, no? Ang nagsisipagsabi ng gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupain kanilang sarili. Kahulugan, ang kanilang pananalita at pamumuhay ay nagpapakita ng hindi sila kontento sa inaalok ng bundong ito. Naghahanap sila ng lupang may tunay na kapayapaan. Dito po sa mundo, saan po ba dito may kapayapaan? Wala po, no? Dito po sa mundo natin, puro gulo. Pero yun nga po, no, makikita natin na yung hinahanap talaga nila Abraham, ayun nga pong langit. Kung saan meron pong kapayapaan. Katumbas sa Bagong Tipan, Colossus 3, verse 1 to 2. Hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Ilagak ninyo ang iyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Katumbas ngayon, dapat makita sa iyong mga prioridad ang paggamit ng oras, pera at lakas. Kung ano talaga ang hinahanap mo. Hinahanap mo ba ang sarili mong karangalan o ang kaharian ng Diyos? So sa atin po, ano po ba yung mas pinipili natin? Ano po ba yung hinahanap natin? Yung karangalan natin dito sa mundo o yung kaharian ng Diyos? Kung hindi po tayo mananampalataya at kung tayo taga-sanlibutan, malamang hinahanap natin yung karangalan lang sa mundo. Yung tayo'y maging isang mataas na tao, mayaman na tao, no? Pero bilang mananampalataya, ang hinahanap na natin is yung, ayun po, yung kaharian ng Diyos. Diretso po tayo sa verse 15. Sabi po dito, at katotohanan kung kanilang naalala yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay mayroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. So, ibig sabihin po, no, may pagkakataon po sana sila Sarah at Abraham na bumalik sa dati nilang tirahan. Pero yun nga po, no, hindi na nila inasam yun. Dahil iba na yung kanila talagang inaasam. Para po sa atin, no, kung i-apply natin sa atin, pwede naman na may choice naman tayo na wag na lang maglingkod. May choice naman tayo na wag na lang sumunod sa Panginoon. Pero yun nga po, no, meron tayong talagang inaasam na yun nga po yung kaharian ng Diyos. Sabi po sa 16, ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain. Sa makatuwid bagay ang langit. Kaya hindi sila ikinahiya ng Diyos na tawaging Diyos nila. Sapagkat kaniyang ipinaganda sila ng isang bayan. So dito, no, makikita natin na talagang ang ninanasa po talaga nila ay yung langit nga, no. Na yun nga po, kung tawagin po, magaling na lupain. At sinabi pa po, hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawagin Diyos nila sapagkat kaniyang ipinaganda siya ng isang bayan. So sa atin po, no, kung hindi natin ikakahiya ang Panginoon, umasa po tayo na hindi din niya tayo ikakahiya pagdating sa kabilang buhay.
Sa magpapatuloy po, verse 17. 17 na po tayo. Bale, ito po yung pagsubok kay Abraham. Mukhang napaigli po tayo. 17. Basahin po natin. Sa pananampalataya ng subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac. Oo, siyang tumanggap na may galak ng mga pangako ay siyang nagandog sa kanyang bugtong na anak. Sa makatuwid bagay, yaong pinagsabihan kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi. So, bali dito, sinubok si Abraham. No? Bali, siguro po sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan niya, isa na to sa pinakamabigat. No, na yung kanya pong kaisa-isang anak o yung bugtong na anak po ay ihahandog niya pa sa Panginoon. Imagine po, no, napakatagal niya nang hinintay. Napakatagal nila hinintay ni Sarah na magkaroon ng anak. Tapos, ganun pong mangyayari, ihahandog nila sa Panginoon. So, gaano po ba kahirap sa isang magulang na yung anak niya po ihahandog sa Panginoon? Minsan nga po, no, yung mapalayo lang yung isang magulang sa anak, napakasakit na. Yung iwanan nga lang tayo ng anak natin, wala ko pala ako anak. Yun nga po, no, pag tayo iniwan ng ayun po, mahirap, di natin kaya. Pero yun po, no, makikita natin yung faith ni Abraham. Kung gaano po kataas yung kanya pong pagtitiwala sa Panginoon. Basahin po natin sa Genesis 22, verse 1 to following. Bale, ito po yung paghahandog ni Abraham sa kanya pong anak. Genesis 22, 1 to 13. Dito tayo haba ngayon. 22. Verse 1. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham. At sa kanya'y sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. Verse 2. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak na iyong bugtong na anak, na si Isaac, na iyong minamahal, at pumaroon ka sa lupain ng Moria. Tama, Moria po. At ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. At si Abraham ay bumangon na maaga at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila. At si Isaac na kanyang anak at nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin. At bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Verse 4. Nang ikatlong araw ay itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at natanaw niya ang dakong yaon sa malayo. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, maghintay kayo rito, 10 asno, at ako at ang bata ay paparoon doon, at kami ay sasamba at pagbabalikan namin kayo. Sabi po sa verse 6, at kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin
at pinasan kay Isaac na kanyang anak at dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang sundang at sila'y kapwa yumaong magkasama. Verse 7. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama na sinabi, Ama ko, at kanyang sinabi, Narito ako, anak ko. At sinabi, Narito ang apoy at ang kahoy, ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? Verse 8. At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko. Ano pat sila'y kapwa yumaong magkasama. At sila'y dumating sa dakong sa kanya'y sinabi ng Diyos. At nagtayo si Abraham doon ng isang dambana at inayos ang kahoy at tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng dambana sa ibabaw ng kahoy. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at tinawakan ang sundang upang patayin ang kanyang anak. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At kanyang sinabi, Narito ako. At sa kanya sinabi, Huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata. Gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos, sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Last verse. At itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at nagmalas at narito ang isang tupang lalaki sa dakong likuran niya na huli sa dawag sa kanyang mga sungay. At pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inihandog na susunugin na inihalili sa kanyang anak. So dito po makikita po natin na yung paghahandog po noon talagang ikaw po yung mismong papatay. Pero ito po, kakaiba to, hindi po tupa, kundi yung sarili niyang anak mismo ang papatayin niya. Kaya gaano po kahirap yung pagsubok na ito para kay Abraham. Pero nakita po natin, kung nabasa po natin sa verse 8. Sabi po dito, hindi pala verse 8. Sa verse 5 po, sinabi niya dun sa kanilang alila, at kami ay sasamba at pagbabalikan namin kayo. So, dun sa part na yun, ano po nakita natin kay Abraham? Ibig sabihin, naniniwala siya na may pag-asa sa puso niya na hindi matuloy o kung matuloy man, bubuhayin uli ng Diyos yung kanyang anak. Kaya po makikita natin na buong-buo yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon. At yun pa nga po, isa pa po, bumangon siya ng maaga. So, meaning, lagi siya nakahandang sumunod talaga sa Panginoon. Kung ano man ipag-utos sa kanya ng Panginoon. Na para bang hindi niya iniisip yung hirap ng gagawin niya. So, sa atin po kaya, gaano po talaga, paano po natin makakayanan kung halimbawa, isa sa mga anak natin na kunin ng Panginoon.
Minsan nga po, may ibang mga magulang na yung anak lang nila ay maglilingkod po. Para bang, para bang hindi nila kaya. Lalo po yung kagaya po ng kay Abraham, no? Na hindi lang handog yung kanyang anak, kundi ang pinakamasakit pa doon, siya pa mismo yung papatay. Pero yun nga, nakita nga ng Panginoon yung kanya pong katapatan. Kaya yun po, nagsugo ang Panginoon ng anghel para pigilan ito pong si Abraham. So, basahin po natin yung mga kahulugan. Ito po. Nang subukin si Abraham ay inihandog si Isaac. Oo, siyang tumanggap na may galak ng mga pangako ay siyang naghandog sa kanyang bugtong na anak kay Isaac. Natatawaging ang iyong binhi. Ito po yung kahulugan. Ito ang sukdulang pagsubok. Hiningi ng Diyos si Isaac ang mismong katuparan ng pangako. Sinubok ng Diyos kung ano ang mas mahalaga kay Abraham. Ang regalo o ang nagbibigay ng regalo. O ang nagbigay ng regalo. So yun po, no? Sino po ba yung regalo? Ayun nga po, si Isaac. At yung nagbigay ng regalo naman, yun nga po yung Diyos. Kaya sinubok si Abraham kung sino yung mas mahalaga talaga sa kanya. At dun nga po sa kwento, nakita natin kung sino. Yun nga po ay ang Diyos. Katumbas sa bagong tipan. Santiago 2 verse 22. Nakikita mo ang pananampalataya ay gumagawa kasama ng kanyang mga gawa. At sa magitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. So, hindi lang po pala sa basta sinabi tayo na nananampalataya, kundi ang pananampalataya po ay talagang may kalakip na paggawa. Kagaya nga po ng ginawa ni Abraham, no? Hindi siya simple, no? Isa siyang malaking sakripisyo. Katumbas ngayon, minsan susubukin ng Diyos ang iyong puso. Handa mo bang isuko sa Kanya ang iyong Isaac? So, saan po ba sumisimbolo yung ating Isaac? Ito po yung maaring yung karir o yung sariling kalooban, ang iyong kasintahan, asawa o pamilya, ang iyong mga pangarap o ang iyong pera. Ang pananampalataya ay ang pagsasabi ng Panginoon, iyo ang lahat ng mayroon ako. So, pwede po ba nating sabihin na sa Panginoon ang lahat ng meron tayo? Kung ano man nakamit natin, no? Sa Panginoon yun lahat. At sa huli nga po, sa Hebreo 11, verse 19. Bali, huli na po ito, no? Ang maaga po tayo makakauwi. Sabi po dito, na inisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang maguli ng Diyos. Mula dyan din naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. So ano po sabi? No? Inisip ni Abraham na doon po sa kanyang gagawin na ayun nga po, no? Sa paghahandog niya sa kanyang anak, ang inisip niya lang po na bubuhayin din yun ng Diyos.
Kaya nakita natin yung lalim ng kanya pong pagtitiwala sa Panginoon. Pero yun nga po, no? Ang Diyos po, alam niya po yung lahat ng ikabubuti natin. Gaya sa atin po, no? Pag meron ang Diyos kunin sa buhay natin, o kung anumang mga bagay na meron tayo, na nais ialis ng Diyos, tandaan po natin na merong mas magandang plano ang Panginoon kung bakit nangyari yon. So, bali, tingnan po natin yung katangian nito ni Abraham. No, ano po ba yung mga nakita nating katangian dito po sa kwento na ating pong binasa? So, una na po dyan, meron siyang pananampalataya. Nagtitiwala siya ng lubusan sa pangako ng Diyos kahit hindi niya nakikita ang buong kalituhan o resulta. At ano pa po yung makikita natin sa mga katangian po ni Abraham? Ito po, meron po siyang masidhing pagsunod. Gaya nga po noon, iniwan niya ang kanyang sariling bayan sa Ur at naglakbay patungo sa lupaing ipinangako sa kanya ng walang pag-aalinlangan. At ano pa po? Meron siyang pag-ibig at pagmamalasakit. Inalagaan niya ang kanyang pamilya at pinatnubayan sila sa espiritual na pamamaraan. At ito pa po, mapagpakumbaba at mapagbigay. Ipinakita niya yung kanya pong kababaang loob sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. At sa uli po, nakita natin kay Abraham yung pong kanyang katapatan, no? Nanatili siyang matatag sa kanyang pakikipagtipan sa Diyos sa buong buhay niya. Kaya ngayon po, no, talagang malaking aral po yung buhay po ni Abraham para po sa atin na pwede nating pagkunan ng halimbawa. Bali, hanggang doon na lang po siguro, no? At ngayon po, sama-sama po tayong tumayo at tayo po'y dumulog sa Panginoon. So sa atin po kaya, meron na po ba tayong pananampalatayang kagaya kay Abraham? Meron na po ba tayong masiding pagsunod kagaya po ni Abraham? Yung sumusunod tayo na hindi na nag-aalinlangan. Sumusunod tayo na hindi tayo natatakot. Ayun po, yung pagiging mapagpakumbaba. Meron na po kaya tayo ng katangian na kagaya kay Abraham na mapagpakumbaba. At ito pa po, yung katapatan sa Diyos. Na kahit saan man tayo mapunta, nananatili tayong tapat sa Diyos. Opo, hindi po natin nakikita yung buhay ng bawat isa sa atin. Pero ang Diyos po, alam niya po yung lahat kung tayo ba'y tapat sa Kanya o hindi. Kaya po tayo po'y sama-samang dumulog sa Panginoon. Panginoon, narito po kami na batid niyo, Panginoon, yung aming mga kakulangan, yung aming mga kahinaan, Panginoon. Batid niyo, Panginoon, na kulang pa kami sa pagpapakumbaba. Nakikita niyo sa aming, Panginoon, na mahina pa ang aming
pananampalataya. Panginoon, nawa po, bigyan niyo po kami ng lakas upang makasunod sa inyo. At i-build niyo naman sa amin, Panginoon, yung tunay na pananampalataya. Nagaya nga po ni Abraham, Panginoon, hindi niya iniisip na mahirap. Basta lang siya sumunod sa inyo, Panginoon. Dahil tunay nga, Panginoon, na malalim ang kanya pong pananampalataya sa inyo. At gayon din kami, Panginoon. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng lalim din ng pananampalataya sa inyo. Lord, patawad po kung nakikita niyo po na maraming bagay pa kami na hindi kayang gawin alang-alang sa inyo, Panginoon. Pero Lord, humingi kami ng tawad, Panginoon, at naway bigyan niyo kami ng lakas. Gayon pa man, Panginoon, magpapatuloy lang po kami hanggang sa maabot namin yung pananampalataya na hindi nag-aalinlangan sumunod sa inyo. Na kaya naming magsakripisyo alang-alang sa inyo, Panginoon. Narito kami, Panginoon, na patuloy kaming nagpapalinis sa inyo. Patuloy kaming nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon. Patuloy kaming hihiling sa inyo, Panginoon, ng sapat na lakas ng pananampalataya, Panginoon. Sapat na lakas na hindi kami uurong sa inyo, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Sapat na lakas upang kaming makapagpatuloy, makapanatili sa inyo, Panginoon. At Panginoon, alam namin na ang aming mga kahilingan na ito ay makakamit lang namin sa piling nyo. Kung kami ay mananatili lamang sa inyo, Panginoon, alam namin na kaya nyong gawin ang lahat. Sige po, tayo po'y sama-samang umawit ng awiting pananatili sa Panginoon.